Sa patuloy na opensiba ng Israel at Amerika, muling pinatunayan ng dalawang bansa ang kanilang husay pagdating sa labanan kung saan pinalubog ng Amerika gamit ang ADCAP torpedo nito ang isang warship ng Iran na nagtatago umano sa isang baybayin. Habang sa unang pagkakataon naman, abay isang fighter jets ng Iran ang naglakas loob na makipag-dogfighting o makipaglaban sa himpapawid. Ngunit hindi nagtagumpay ang Iranian fighter jets dahil pinabagsak ito ng F-35 ay adir ng Israel, habang ang mga militar naman ng Iran ay unti-unti nang tumatakas sa lugar dahil sa takot na matodas na mga nagbabagsakang bomba na magkasanib na puwersa. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa update sa patuloy na operasyon ng Amerika sa Iran upang puksain ang rehimeng Khamenei, muling inihayag ng mga opisyal ng Amerika ang kanilang matinding mga atake, kalaki pang mga video at larawan bilang patunay. Ilang araw ang nakalipas mula nang i-anunsyo ng Amerika na pinalubog nila ang mga Navy ship ng Iran, abay nadiskubre ng puwersang pangilalim ng dagat ng US Navy na mayroong pang warship ang Iran na nagtatago malapit sa Sri Lanka. Ayon sa report, ito ay isa umanong frigate ng Iran na Iris Dina, kaya't nang makumpirma ay dito na pinakawalan ng US submarine ang kanilang advanced capacity Mk-48 torpedo. Kitang umaangat ang frigate ng Iran nang tamaan ito ng torpedo na may 650 pounds warhead na idinisenyo para sa mga deep diving submarine at mga high-performance warship. For the first time since 1945, a United States Navy fast attack submarine has sunk an enemy combatant ship using a single Mark 48 torpedo to achieve immediate effect, sending the warship to the bottom of the sea. I want to remind everybody that this is an incredible demonstration of America's global reach. To hunt, find, and kill an out-of-area deployer is something that only the United States can do at this type of scale. Sinabi ng gobyerno ng Sri Lanka kahapon na ang frigate ng Iran ay mayroon namanong 180 crew. 32 umano ang sugatan habang kanilang inililigtas, habang nawawala naman ng nasa 140 na posibleng wala na umanong mga buhay. Kadalasang sa pelikula at military exercises lang natin ito nakikita, pero dito ay aktwal itong ginagawa ng Amerika dahil sa kanilang mga malaking kakayahan sa labanan. Sa ngayon ay umakyat na sa higit 20 barkong pandigma ng Iran ang kanilang winasa, kabilang ang isa pang advanced na warship ng Iran na Iris Shahid. We've destroyed more than 20 Iranian naval vessels, including in addition to the frigate outside of the area. Habang patuloy naman nilang minomonitor ang mga kalapit na baybayin ng iba't ibang mga bansa. Sinabi ni Hegseth na ang Air Forces ng Amerika at Israel ay kontrolado na umano sa ngayon ang airspace ng Iran, kaya't malaya silang nakakalipad sa bansa dahil wala ng air defense system ang Iran. The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. Kaya't sa ngayon, ang mga fighter jets ng Amerika at Israel ay nakukuhanan na ng video ng mga sibilyan sa Iran kung saan merong mga nagpapatrolya at meron ding mga nag-air refueling na mababa sa ulap. Samantala, nasaksihan naman ng mga Pilipinong tripulante ng isang cargo vessel ang pagdaan ng mga salbo ng Tomahawk cross missiles ng Amerika na dumaan mismo sa itaas ng kanilang barko. Tomahawk! Come! Everyone! Here!
At matapos i-anunsyo ng Amerika at Israel na sinira nila ang mga fighter jets ng Iran, abay tila mayroong isang nakaligtas dahil kahapon sinabi ng militar ng Israel na isa sa mga F-35 ay other stealth fighter jets nito ang nakipag-air combat sa isang Iranian Yak-130 fighter jets. Ang Russian-made Yak-130 ay isang subsonic two-seats advanced jet trainer at light attack fighter jets at ang nangyaring labanan sa himpapawid sa loob ng Iranian airspace ay hindi na idinitalye ng Israel ang buong pangyayari pero agad na kinongratulate ni Air Force Commander Tomerbar ang piloto ng F-35 ay Adir. Adir na salitang Hebrew na ibig sabihin ay Mighty One. ההעפלה ההיסטורית שלך מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. קיבלת יסודות טובים, אני רואה, חתרת למגע עם כל שאר טייסי המבנה. אני ממש גאה בכולכם. המלחמה נמשכת, תחזרו בשלום, תנוחו קצת, המשימה הבאה כבר מחכה לכם. Alam naman natin ng mga F-15 at F-16 ng Israel ay matagal ng subok na subok pagdating sa mga air-to-air combat at ang ginawang pagpapabagsak ng kanilang F-35 sa isang fighter jets ng Iran kahapon ay unang beses umano sa kasaysayan mula nang matanggap ng Israeli Air Force ang F-35 ay other nitong 2016. מבצע. 2, מיד מבצע. ביצעתי. מטרה נפלה. המטרה נפלה. להמשיך לתקיפה. Habang ang iba pang mga fighter jets ng Israel ay patuloy pa rin binobomba ang Iran. Bukod sa mga military facilities ng Iran ay binobomba rin ng mga Israeli Air Force ang mga pasilidad ng mga pulisya na parehong mga sangkot sa mga pagpaslang sa mga sibilyang Iranian. Patuloy namang naglalabas ng mga video ang mga Iranian na nananawagan sa Amerika at Israel na ituloy lang umano ang kanilang pagbomba sa kanilang bansa at nagpasalamat sila sa ginawa ni Trump habang ginaya din nila ang mga dance move ni Trump bilang suporta. Tila enjoy naman ang ibang mga Persian na sibilyan kahit na binabalot ng makapal na usok ang syudad. Parang wala lang, nag-sound trip pa nga. Pero ang isang opisyal na ito ng militar ng Iran abay mabilis na tumakas kasama ang kanyang asawa dahil sa takot nito na matoda sa airstrike lalo't binobomba ng Israel ngayon ang isang compound ng Iran kung saan nakatira ang mga opisyal at militar ng Iran. Samantala, ayon sa isang analyst, tila dumadami umano sa ngayon ang mga bansang humahanga kay Trump dahil sa tapang nito na kapag nagbanta at nagpadala ng puwersang militar ay asahang tutuhanin ito ni Trump. Hindi tulad kay Xi Jinping na puro pananakot ang ginagawa na hanggang sa ngayon ay magdadalawang isip pa rin na sugurin ang Taiwan.